Magandang araw mga bata! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Anong Gupit Natin Ngayon? Kwento ni Russell Molina, guhit ni Yobert Piusio, at inilimbag sa Adarna House. Tara, simulan na natin. Sikat na barbero ang tatay ko. Araw-araw ay mahaba ang pila sa kanyang barberya. Kahit ang mga tao sa kabilang bayan ay dumarayo pa sa amin para magpagupit sa kanya. May magic daw kasi ang mga gunting niya. Anong gupit natin ngayon? Yan ang laging bati niya sa pagpagpag ng puting kapa. Mahikero nga ata itong si tatay. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, konting hati sa gitna. Huli-huli ni tatay ang tamang gupit. Ang bawat hilay sumusunod sa utos ng kanyang suklay. Walang naliligaw, lahat pantay-pantay. Malalaking ngiti ang kadalasang makikita ko sa salamin tuwing pagtapos na si tatay at naglalagay na ng pulbo. Ang galing talaga ng tatay mo, iho! Pahangang sinasabi ng mga parokyano. Kuhang-kuha niya ang gusto ko. Masaya ang lahat ng ginugupitan ni tatay, maliban sa akin. Ayaw na ayaw ko kasi ang gupit ko. Kung titignan niyo ang mga litrato ko, naiintindihan niyo ako. Iisa lang kasi ang itsura ko, para akong may bao sa ulo. Simula baby pa lang ako'y ganito na ang gupit ko. Hindi na napalitan, hindi na nagbago. Kahit na anong gawin kong suklay at ayos dito'y bumabalik pa rin sa dating anyo. Madalas tuloy akong napapakamot sa ulo. Bakit kaya hindi ako tinatanong ni tatay na anong gupit natin ngayon? Di lang isang beses kong naisip ang isasagot dito. Minsan naisip kong pahabain aking mga patilya. Mahabang mahaba. Para pwede ko nang kapitan ng saranggola. Ang sarap sigurong magbisikleta habang may sumasayaw na mga boka-boka. Ay kung makapal na kulot naman. Lagi na akong may dalang unan. Pwede na akong umidlid kahit saan. Boy! Wag kang tutulog-tulog! Naku! Parang bigla ko tuloy narinig si nanay. Halika rito at tulungan mo akong magbuhat ng mga paninda ko. Mas maganda siguro kung hugis basket ang buhok ko para mas madaling dalhin ang mga nilalakong putos-seko. Maganda rin siguro kung tayo-tayo ang buhok ko at kulay berde pa ito. Bidang-bida ako sa taguan dahil walang makakahanap sa akin pag nagtago ako sa mga damo. Sandali, sa barbero ba ako pupunta o sa hardinero? Nakakita ka na ba ng pugad sa ulo? Sabi kasi ng kaklase ko, yun ang uso. Yung magulong-magulo at parang magkakaaway ang mga hidla ng buhok mo. Kinakabahan lang ako at baka may mga itlog na ibon dito. Hugis palong, korteng sombrero, bukang payong, gupit sundalo. Sari-sariling estilo ang naglalaro sa utak ko. Isang araw ay kinausap ako ni tatay. Bakit bigla kang lumaki, iho? Ang sabi niya sa akin habang kinukusot ang mga buhok ko. Dati-rati di mo pa maabot ang mga silyang to. Ngayon parang malalampasan mo na ako. Ang bilis talaga ng panahon, di na baby ang anak ko. Pinaupo ako ni tatay sa silya at sinuputan ng kapa. Ang haba na ng buhok mo, ang sabi niya. Anong gupit natin ngayon? Nagulat ako. Di tuloy ako nakasagot. Gupit binata ba, iho? Kindat niya sa akin. Napangiti ako at tumango na. Opo. Pumikit ka muna at baka kayo matuloy. Sabi ni tatay habang tumatakbo ang suklay sa noo ko. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa. Konting ahit sa gilid, konting hati sa gitna. Pagdilat ng mga mata ko nakita ko ang pinakamalaking ngiti sa salamin. May magic nga ang gunting ni tatay.